Ito pong si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, sa eleksyon po ng party list, kung yung tatlo, kung makakuha ka ng maximum na 6%, no? Kasi nga 2% po ang bawat upuan dito. Kung makakakuha ka ng buo na 3 seats, kinakailangan mo na may mawala doon sa tatlo. Pag-aaral po sa lahat ng mga nominees ng party list. Kaya nga maganda pong example kanina sa bungat po ng ating programa, itong vendors party list. Sabi ko nga, alam niyo, napakainam nun, di ba? Kasi meron silang isa na nominado na totoo, na nag-trending ito, nag-viral itong si Diwata. Nagtitinda ng pare. Oh my God! Wow! Pero, pang-apat siyang nominee. Ang ibig sabihin ng pang-apat, Sabi nga po namin kanina, bagamat hindi ho natin na minamaliit itong si Diwata kasi nga mainam din po na may totoong kakatawan yan. sa vendors. Oo. Pero pang-apat siya. So ang ibig sabihin, Sabihin po, maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado ho at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba na naandoon sa unahan niya o kaya po ay mag-resign o ma-disqualify eventually by co-warrant to. Mga ganun pong usapin, no? Yan po ang mga posibilidad. Kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. So sino po yung tatlo? Yan. Yung tatlo, sino yun? Kaya ito ho din ang magandang gagawin po ng isang grupo, yung malaman nyo, sino-sino ba itong mga unang tatlo na mga nominado, lalo na ho, yung mga party list na baka ho naman, ika nga po natin, ay makakalap po ng corresponding votes for a seat in Congress. So as an example, yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng ay ganon? dito sa party list ni Diwata. Yes. Asawa siya nino. Asawa siya ng itinalaga dati ng Pangulong Duterte sa COA. Na sitting commissioner ngayon, ganun ba yon? Yun ang sinasabi. Nino, ay, ano ba ang record? Ano ba sinasabi dyan sa research mo? Yun nga, sabi nga po dito sa ating research, yung pong numero 1 na nominee sa party list na vendor ay si, Bulacan niya pala ito, si Marilu Lipana. Okay. Na And, asawa po Nino. ni nang naitalaga dyan sa COA na si Mr. Lipana. Ikaw na magbanggit ng pangalan. Hindi na, andyan kasi sa iyo eh. Sa iyo ko pinaubaya yan kanina pa eh. O, babalikan at babalikan mo na naman ngayon. Ikaw talagang batang ito. Stop it. Get some help. Si Commissioner Mario Lipana. Yan po, itinalaga nung Pangulong Kailan siya na-appoint as commissioner? siya nga po ay itinalaga ng Pangulong Duterte noong 2016. 2016. Sure ka dyan? Ito, tignan natin ulit. Okay. Ngayon pa lang aalamin. 22 pala itinalaga. Yes, ma'am. At ang Yes, expiry ay sa 2027. Yes, ma'am. Opo, yung kanyang term as COA Commissioner. Hindi ho naman natin kine-question yung kumbaga po, sabihin na po natin yung competence kung sakasakali man po, no? Ang atin lang nga po dito ay siya ang kakatawan sa mga vendors. Kung si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, sa eleksyon po ng party list, kung yung tatlo, kung makakuha ka ng maximum na 6%, kasi nga 2% po ang bawat upuan dito, kung makakakuha ka ng buo na 3 seats, kinakailangan mo na may mawala doon sa tatlo. Di ho ba? Yan ang ating po sinasabi. Baka nga naman kako, ito ho ay bumibili sa vendor. Sabi nga ng mga kapatid natin, kung bumibili sa vendor, hindi dapat vendor's party list. Ano Anong siya? gusto mong i-suggest? Mamimili party list. Hindi manininda. Oh.
Hindi naman tayo aware, baka kasi may Diyan ho itinitinda. tayo muna. Yopo. At bukas din po, ihihimayin natin to. Kasi doon ako lang yung nagtataka dito sa party list group na ito. Bakit maging sa website nila, dalawa lang po yung lumalabas na profile doon sa dapat nga 3 nominees. Please, no! No! Yung isa na pangalan, kahit na anong research namin, wala kaming mahanap na Oo, impormasyon. we tried researching dito sa pangalang Cheryl Sandil, Mhm. pero inugat na po si Patis, wala talaga kaming makita. Opo. So, katuwang tayong grupo ho dito na ito rin pong ginagawa ngayon. To research and to make public ito pong personalidad na nasa likod ng mga party list groups na ito. Yan po ang pinaka-importante. Tandaan natin ha, pinaka-importante po, higit sa tao, higit po sa pangalan ng party list, yung tao na kakatawan po dito sa mga party list groups na ito. Okay? Wala tayong pinatatamaan. Ito ho. Sige. So, party list na naman po, no? Okay, ngayon. Party list. Magandang maging case study ito. Itong kaso po ng vendors party list kahapon, si Diwata. Diwata. Na ang totoong pangalan ay si Deo Balbuena. Okay, sumikat po itong vendor po ng Paris nga dahil sa nag-viral siya, di ba? Walang question dito po kay Diwata. Klaro naman, di ba? Totoo siyang vendor. No? At hindi ho natin din aalisin yung kahit na po sino sa atin, wag ho natin sabihin, maliitin yung kagustuhan niya na makapaglingkod sa bayan, no? I mean, in all fairness. Pero ang tanong lang namin dito is yung vendors party list, pang-apat siya na nominee. Okay. Siguro mahaba-habang paliwanagan yan dito ho sa usapin po ng party list system, 'di ba? Yung party list election, paano ba bilangan ng boto niyan, etc. So para ka makakuha ng at least 3 seats, 3 upuan sa party list, Aaron, sa pinakahuling halalan, more or less kailangan mo na makakuha ng kabuuan ng mga 1.8 million votes. That's the estimate. Yan ang, depende yan. Kasi yung party list, yung 2% niyan will depend on the total numbers of votes cast in the party list. Yung palang medyo komplikado na, di ba? Di ba? Okay. How do you count the party list votes? Opo, binibilang po yan sa pamamagitan po ng pag-compute muna sa lahat ng bumoto sa party list system election. Okay, so yung pong kabuuan, meaning bumoto po si Juan de la Cruz ng party list A, party list B, lahat ng bumoto ho, hindi mo na binibilang kung anong party list. Kung ilan po yung turnout ng mga bumoto sa party list election. Yun po yun. So, total numbers of votes cast in the party list, 2% no ang kinakailangan mo. Yun ho ang batas. Tsaka natin pag-usapan sa ating Think About It next week, yun ho, ano na nangyari, bakit kahit na hindi naka 2%, meron pa rin upuan. So, 2%. So, kinakailangan mo, para makakuha ng 3 seats, kailangan mo ng 6%. Diba? Basic mathematics yan. Sa mga pinakahuli pong mga party list election, 1.8 million ang pinakamalaki nakakuha. Merong nga daw mga 1.9, kaya 3 seats na nakuha po nila. So dito po sa vendors party list na ito, assuming lang na makakuha sila ng 1.8 million votes at makakuha po ng 3 seat, hindi uupo itong Paris vendor. Kasi pang-apat siyang nominee. Maliban na lamang kung may mamatay sa 3, o kaya po naman meron doon eventually po mag-resign o makowaran to. Hindi ba? That's the practicality of it and the reality of it. So, si Diwata pang-apat. Yun ang pong tanong namin dito, no? Kung ito hubang mga bagay na ito ay naiunawaan po natin lahat. Okay. Tanong, sino yung number 1 nominee? Yan. Sino yung number 2 nominee? At sino po yung number 3 nominee? Kasi kung yung number 4, no doubt, na kumakatawan sa vendors, sino yung 3 na uupo? Yan, sa mga vendors na nakikinig ngayon, makinig kayong mabuti ho. Kasi kahit na po ano pa ang ating uri ng trabaho, hindi po mahirap unawain ang mga bagay po na nangyayari sa ating bayan kung atin lang pong gagamitin ang ating pong mga isipan.
kung tayo po'y mag-iisip-isip ng mas malalim. Hindi po ito mahirap intindihin.